tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos-ari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow our heads and let us pray. We include in our prayers and our intentions the quick and full recovery of Pope Francis. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that always pondering spiritual things, we may carry out in both word and deed that which is pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, although King Saul wants to kill him, David shows nobility of character by sparing the king's life when he had a chance to take it. David's gesture prepares us for the teaching of Christ in the Gospel. A reading from the first book of Samuel. In those days, Saul went down to the desert of Ziph with 3,000 picked men of Israel to search for David in the desert of Ziph. So
David and Abishai went among Saul's soldiers by night and found Saul lying asleep within the barricade, with his spear thrust into the ground at his head, and Abner and his men sleeping around him. Abishai whispered to David, "God has delivered your enemy into your grasp this day. Let me nail him to the ground with one thrust of the spear. I will not need a second thrust." But David said to Abishai, "Do not harm him, for who can lay hands on the Lord's anointed and remain unpunished?" So David took the spear and the water jug from their place at Saul's head, and they got away without anyone seeing or knowing or awakening. All remained asleep because the Lord had put them into a deep slumber. Going across to an opposite slope, David stood on a remote hilltop at a great distance from Abner, son of Ner, and the troops. He said, "Here is the king's spear. Let an attendant come over to get it. The Lord will reward each man for his justice and faithfulness. Today, though the Lord delivered you into my grasp, I would not harm the Lord's anointed." The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord is kind and merciful. The Lord is kind and merciful. Bless the Lord, O my soul, and all my being, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. The Lord is kind and merciful. He pardons all your iniquities. He heals all your ills. He redeems your life from destruction, crowns you with kindness and compassion. The Lord is kind and merciful. Merciful and gracious is the Lord, slow to anger and abounding in kindness. Not according to our sins does he deal with us, nor does he requite us according to our crimes. The Lord is kind and merciful. As far as the east is from the west, so far he put our transgression from us. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. The Lord is kind and merciful. On the second reading, because of the sin of the first Adam, humanity was estranged from God and became subject to corruption. But through obedience, Jesus, the new Adam, becomes the source of the spiritual life for all. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, it is written, the first man, Adam, became a living, the last Adam, a life-giving spirit. But the spiritual was not the first, rather the natural and then the spiritual. The first man was from the earth, earthly, the second man from heaven. As was the earthly one, so also are the earthly. And it is the heavenly one, so also are the heavenly. Just as we have borne the image of the earthly one, we shall also bear the image of the heavenly one. The word of the Lord. Thanks be to God.
the Lord. Love one another as I have loved you. Alleluia. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "To you who hear, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. To the person who strikes you on one cheek, offer the other one as well. And from the person who takes your cloak, do not withhold even your tunic. Give to everyone who asks of you. And from the one who takes what is yours, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. For if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? Even sinners do the same. If you lend money to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners and get back the same amount. But rather, love your enemies and do good to them and lend expecting nothing back. Then your reward will be great and you will be children of the Most High. For He Himself is kind to the ungrateful and the wicked. Be merciful as your Father is merciful. Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down, and overflowing will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in turn be measured out to you. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam nating may kanya-kanyang pagkakakilanlan ng maraming tao. Yun bang parang trademark ng isang kumpanya o produkto? Yun bang kapag nakita mo pa lang sa isang tao, narinig mo pa lang sa isang tao, alam mo na kung saang grupo nabibilang ito. Halimbawa, sa tabas pa lang ng habit o abito, sa kulay pa lang ng habit o abito ng isang relihiyoso, magkaka-idea ka na, Dominican ito, Franciscan ito, monghe ito. Sa uniforme pa lang ng isang bata, malalaman mo na, sa Lazaret nag-aaral yan. Sa Margaret nag-aaral yan. Sa uniform pa lang ng nagtatrabaho, alam mo na pulis, doktor, nurse. Minsan kahit sa paraan pa lang ng pagsasalita, ay Tagalog, Bulakenyo, may puntaw. Alam po ba ninyo na kahit tayong mga Kristiyano ay may pagkakakilanlan din para kay Kristo? Sa palagay nyo, na kapag nakita sa atin, sabihin, Kristiyano. Bible? Kasi may mga gumagamit ng Biblia. Hindi naman naniniwalang Diyos si Kristo. So, hindi Kristiyano. Krus? Pwede.
Pero mayroong nagsusuot ng krus nang hindi naman sumusunod kay Jesus. Pangporma lang kumbaga. Yung binyag natin, bakit? Lahat ba tayo? Pag umaalis ng bahay, dala-dala ang ating baptismal certificate? So ano ang pagkakakilanlan natin para kay Kristo? Balikan natin yung sinabi niya mismo sa kanyang mga disipulo pagkatapos niya hugasan ng mga paa nito sa John 13:35. Kung magmamahalan kayo, malalaman, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Yun! Actually, yun ang naisip ni Tertullian. Nung mga unang panahon pa na sinasabi ng mga pagano tungkol sa mga Kristiyano. By the way, si Tertullian, before ay isang pagano, bago na-convert sa isang Kristiyano. Ano ang sinasabi daw ng mga pagano patungkol sa mga Kristiyano? Noong mga unang panahon, look how they love one another. Because pagans hate one another. Look how they are ready to die for each other. Because pagans are readier to kill each other. So nakita niyo ang marka noon ng mga Kristiyano? Love. Pagmamahal. Pero siguro pwede niyong isipin, Father, kahit naman hindi Kristiyano, nagmamahal, di ba? Oo nga. In fact, kahit nga mga masamang tao, kung minsan, kaya nga meron tayong tinatawag na bawal na pagmamahal. Yung hindi pwede, yung hindi tama, yung hindi kayo para sa isa't isa, pinipilit nyo pa. Hindi yan trademark ng Kristiyano. So ano? Basta nagmamahalan lang, okay na ito? Trademark na ito? Teka muna. Manapabalikan natin. Yung sinabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo, saan? John 13:35. Sa pagmamahalan ninyo, makikilala ng lahat na kayong mga alagad ko. Sapagkat before that, verse 34, sabi ni Jesus, magmahal kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ayun! Yun ang qualification. Ang trademark natin kapag tayo nagmamahal tulad ng Panginoon. By the way, ganun yung mga unang Kristiyano na nakita ni Tertullian. Kahit pinapatay na, nagmamahal pa rin katulad ni Kristo. Dito may papasok yung sinasabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo. Mahalin natin kahit ang kaaway natin. Dahil ganon ang Diyos. Matthew 5. Ang sabi doon ay, ang Diyos ay pinasisikat ang araw. Both sa mabubuti at masasama. Ang Diyos ay pinapapatakang ulan. Both sa matutuwid at hindi matuwid. Dapat ganun din tayo. Okay? Hindi masyado sa palagay ko na ina-expect ng Panginoon na yung love na maramdaman natin sa mga kaaway natin ay yung love ding nararamdaman natin sa mga close sa atin. Mahirap yun. Mahirap yun. So, at least, ina-expect dito ng Panginoon, batay sa ating gospel reading, ay yung love na gumagawa ng mabuti sa nagkasala sa atin kahit masama ang loob natin. Kaya nga ang sabi, pagdasal mo pa rin kahit masama ang loob mo. Kahit kaaway mo, gawan mo pa rin ng mabubuti. Iyan po ang nakita natin na ginawa ni David kay Saul sa ating unang pagbasa. For your information, ilang beses nang pinagtangkaan ni Saul ang buhay ni David. May isang instance, sinibat niya si David, hindi lang tinamaan. Totoo. Gayong si David ay wala naman sa kanyang ginagawang kahit anong kasalanan. Puro marami pang kabutihan. Sige nga,
Kaya naniniwala ako, masama din kahit papaano ang loob ni David kay Saul. Pero sa kabila nito, hindi niya ginawan ng masama si Saul. Naghangad pa rin siya ng mabuti para kay Saul. Nirespeto pa rin niya si Saul. Ganun sana. Hindi yung kababatikos lang. Batikos pa lang kasabihan mo na, kayong mga nambabatikos, mamatay kayong lahat. Sige, boto niyo yan. Father naman kasi, ang hirap Piruin mo, hindi na ako gagante. Gagawan ko pa siya ng mabuti. Ano siya, sinuswerte? Ops. Tandaan natin, kapag nag-uutos sa atin ang Panginoon natin, yun ay yung unang-una para sa kapakanan natin. Kasi isipin po ninyo, kahit gawa natin ng mabuti, yung nang-away sa atin, yung gumagawa ng masama sa atin, ano magiging epekto sa kanya? Sige nga, magbabago ba siya? Sana. Pero kung hindi, wala kang magagawa. Pero ginawa mo ng mabuti. Yun ang nangyari kay Saul. Sa kabila ng ginawa sa kanya ni David, pinapatawad siya ni David, nirerespeto pa rin siya ni David, hindi nagbago si Saul. So nakita niyo na? Kaya't ang pagpapatawad, walang kasiguraduhan na para sa pinapatawad, pero sigurado para sa nagpapatawad. Kasi kapag tayo nagpapatawad, ibang klase ang nangyayari. Lumalaki ang ating mga muscles ay spiritual muscles. Sa mga nag-gym dito, boys, yung mga lalaki talaga, alam natin ang technique para lumaki ang ating katawan. Una, hindi ganyan. Yung pahigab-higab lang. Walang gana, walang patutunguhan yan. Lalaki ang tiyan yan. Mas malakas pang kumain yan pagkatapos mag-gym yan Walang gana ka, walang mangyayari dyan. Wala ring mangyayari sa ganire. Pasimpleng tingin sa mga babae sa gym. Nako, kapatid, hindi lalaki katawan mo, mata ang lalaki sa'yo. Cut. Seriously, lumalaki ang katawan ng isang bodybuilder kapag nagbubuhat ng bigas. Kaya nga may spatter Kaya may spatter, nakita. Yung habang nagbubuhat ka, nandun sa ibabaw mo, yung pawis niya, napupunta na sa'yo. Pero kinakailangan mong buhatin yon. Kahit to the extent na hindi mo na mabuhat, kasi siya na magbubuhat. Okay? Pero kailangan yun para mapunit yung muscle, para mag-recuperate, at para lumaki yung muscle. Yun! Kailangan mo. Kapag puro magaan ang binubuhat mo, hindi lalaki muscle. Hindi lalaki. Hindi nyo ba napansin yung sinasabi sa ating gospel reading? Kung sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo yung isang pisngi. Ay, naku! Kung may kinuha sa iyong baro, ibigay mo pati balabal mo. Nakita nyo na? Ang sinasabi dito, kung baga sa nag-gym, dagdagan mo yung bigat ng binubuhat mo para lumaki ang spiritual muscles mo. Yung spiritual muscles natin, ito yung inaasahan natin sa mga matinding pagsubok sa buhay natin. Kung paano tayo tunay na nagiging matatag. Hindi tayo basta-basta tatatag pag nagdarasal lang. Halimbawa, kapag tumutulong lang, fasting, lalo na kung ginagawa pa natin na napakadalang. Minsan-minsan, kapag nilalagay tayo ng Panginoon sa okasyon, na kinakailangan nating magpatawad, yun, pagbubuhat yun ng mabigat. Buhatin mo. Alam po ninyo, yung mas mabigat sa pagpapatawad, yung una, nasa katwiran ka. Wala kang ginagawang masama, di ba? Gigil ka pag ganyan. Yung ikaw na yung kinat,
galit pa yung nag-cut sa'yo, nako, sarapektusan niya. Ikalawa, kapag may kapangyarihan ka, kapag alam mong mas malaki ka, kayang-kaya, babaldugin ko ito, alam mong malakas ka, alam mong mas may pera ka, alam mong mas makapangyarihan ka. Ayun. Tapos nasa katuwiran ka pa. Actually, kahit hindi ka mas malakas, kahit hindi ka mas makapangyarihan, mas may pera, may ibang diskarte eh. Budbudan mo ng bitchin yung kinakain. O kaya, gaskasan mo yung sasakyan. Makakadiskarte ka eh. Yun ang mabigat sa pagpapatawad. Una, may katwiran ka. Wala kang ginagawang mali. Pangalawa, kayang-kaya mong gumante. Dako. Yun. Doon, mas nagiging mabigat ang pagpapatawad. Pero buhatin mo kapatid, good things will happen to you. Nakita mo yung sabi sa ating ikalawang pagbasa? Ang sabi doon ay, kung i-connecta natin sa pagpapatawad, tayo hindi lang nag-ooperate bilang mga tao sa lupang ito, kundi nagagaya tayo sa galing sa langit kay Kristo. Ang gumagana hindi lang ang ating pagiging tao pag nagpapatawad tayo. Kaya nga, totoo yung sinasabi natin, tao lang ako. Hindi ko kaya. Tama yan. Pero kaya pag nagpapatawad tayo, ang pinapagana natin, ang gumagana sa atin, nagtatransform tayo, hindi parang super saiyan, nagtatransform tayo bilang anak ng Diyos. Yun ang sabi sa Ebanghelyo, di ba? Kapag nagpapatawad kayo, kayo nagiging tunay na anak ng Diyos. Si David, kanyan. May case siya na gumanti. Nakita niyo yung eksena sa ating unang pagbasa? Before that, may case siya. Kasi wala siyang ginagawang masama. Puro kabutihan yung ginagawa niya. Kinaiinggitan lang siya ni Saul. Yun lang yun. At kaya niyang patayin si Saul. Kahit wala pa siyang kasama. Remember, pinatay niya si Goliath ng mag-isa. And at this moment, ang simpatsya ng tao, kahit ng Diyos, nasa sa kanya na. Isipin mo yon, lahat ng pabor nasa iyo. Pero, hindi niya ginintihan. No wonder ang sabi ng Diyos patungkol kay David, a man, or as a man, patterned after my own heart. Kapatid, kapag tayo nagpapatawad, lumalaki ang ating spiritual muscles, tayo nagiging tunay mga anak ng Diyos. At kapag anak ka ng Diyos, bahala sa iyo ang Diyos. Bahala sa iyo ang Diyos. Ikaw ba bilang anak, iniisip mo pa, pamamanahan kaya ako ng nanay at tatay ko? Matik yun, pamamanahan ka. Sa ayaw at gusto nila. Kapatid, kapag tayo nagiging tunay na anak ng Diyos, tayo nagiging tunay na tagapagmana ng Diyos. Ang Diyos ang bahala sa atin. Napansin niyo siguro yung mga words na sinabi sa bandang ending ng Ebanghelyo. Mas maganda sa Tagalog eh. Ito yung kinakanta pa natin ito pag nagbibigay tayo eh. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Babalik, siksik, liglig at umaapaw. Yun. Doon ginawa yun. Ngayon, ito. Hindi nyo ba napansin, ang konteksto, hindi yun naman pagbibigay ng pera eh. Hindi yun ang konteksto. May nabanggit bang pera? Wala. Ano binabanggit pa ulit-ulit? Pagpapatawad. Kaya hindi ito sa konteksto ng pera. Yung babalik. Kasi kung sa konteksto ito ng pera, di lahat kayo lagi nagbibigay. Palakihan pa ng bigay. Kasi babalik eh. Saksa. Yung iba nga sa inyo, hindi na naulit nagbigay. Hindi naman bumalik eh.
Hindi sa konteksto ng pera eh. Saan konteksto? Pagpapatawad. Pero ang babalik, hindi lang pera, kundi pagpapatawad din. Maraming biyaya, hindi lang pera. Kasi ikaw ay nagiging tunay na anak ng Diyos. Naikwento ko ito, siguro weekday. Kaya ulitin ko linggo para mas maraming makarinig sa'yo. Kasi saktong-sakto, ngayon ko lang naisip eh. Alam niyo ako, hindi ako nananalo sa raffle. Hindi talaga. Buong buhay ko, wala ako napanalo ng raffle. Malas na malas ako niya. Nakaw, nabubwisit ako pag may raffle. Ainggit lang ako. Never never. Eto ngayon, isang party. Nandun yung kaaway ko. Actually, siya yung nangaway sa akin. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Wala akong ginagawang masama. Wala talaga. Never. Wala akong ginagawang masama. Okay? Hindi nung ginawa niya sa akin. At may kaya akong gumante. Una, wala akong ginagawang masama. Pangalawa, mas kaya akong gumante. Napakarami kong followers. Dami. Kung siniraan niya ako, kaya ko siyang siraan. Milyong ulit pa. Hindi ko ginawa. So ito na. To cut the story short, party yun, may raffle eh. Nakita ko. Hindi ko alam kung bakit sabi sa akin ng Panginoon, Pasko naman eh. Regalo mo na sa akin. Batiin mo na. Lord naman, ba't ako ang babate? Pwede. Dapat siya bumati. Wala akong ginagawa masama. Lord, di na nga akong mande. Gagawa pa akong mabuti. Actually, yung dalawang katabi ko sabi sa akin, oo, wag mong gagawin yan. Wag mong gagawin yan. Isipin niya, tama siya. Pero nilapitan ko. Niyakap ko. Niyakap din naman ako. Alam nyo, nanalo ako ng raffle, grand prize. Di totoo. Hindi ko kayo binibiro. Totoo. Para bang sinasabi sa akin ng Diyos, salamat. Gusto ko yung ginawa. Hindi nyo ba natatandaan, sabi ng Panginoon, kapag nag-aalay kayo, pera, gulay, alay mo. Pag nalaman mo na may sama ng loob sa iyo, ang kapat mo, puntahan mo. Saka mag-alay. Ang gustong alay ng Diyos, pagpapatawad, kapayapaan, pagmamahalan. Yun. At kapag yun ang ating ginawa, kapatid, will be blessed. Sinasabi ko, hindi lang ito pera. Tandaan po natin, hindi lang na-bless ng pera ng kayamanan si Haring David. Hindi lang. Baka nakakalimutan nyo, nagkasala si David. Nangalo niya siya. Pumatay pa siya dahil sa pangangalo niya. Pero, nang humingi siya ng tawad, pinatawad siya. Bakit? Kung ano ang ginamit ni David na panukat kay Saul, ginamit ng Diyos sa kanya. Kapatid, walang masamang humingi ng maraming blessings sa Diyos. Pero tandaan po ninyo, hanggang sa kahuli-huli ang hininga natin, ang pinakakailangan nating blessing, pagpapatawad ng Diyos. Yun, pagpapatawad ng Diyos. At garantisadong ibibigay niya yun sa atin kung tayo rin ay nagpapatawad ng kapwa natin. Doon mas nagiging anak tayo ng Diyos. May bonus pa. Doon, mas nagiging anak ka ng nanay mo, ng tatay mo, kapag pinatawad mo yung kapatid. Doon, mas nagiging proud sa'yo ang anak mo kapag pinatawad mo yung tatay ng mga ito. Doon, mas nagiging kapatid ka para sa kapatid mo kapag pinatawad mo yung kapatid ninyo. Mas lumulutang ang pagiging kapamilya mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Tama yung sabi, pag nagpapatawad ka, walang mawawala, pero marami ang madadagdag. Lagay sana natin ang ating ganang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos.
kung may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sambo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang sambo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang sambo. Ringgin ng Diyos Bigit natin ang ating mga mata. Panginoon, hawak ko po ang tapat ng puso ko. Ang puso kong nagtatampo, nagagalit, nainis. Sa isang tao na hindi ko inaasahan yung ginawa sa akin. Sa isang tao na hindi ko alam kung iniinda pa rin yung ginawa niya sa akin. Baka nga hindi na niya ako inaalala. Baka nga wala na siya. Para sa kanya, wala na akong halaga. Kaya Panginoon, sinisimulan ko ang pagpapalaya. Hindi sa Kanya, kundi sa akin. Gusto ko nang lumaya sa tampo ko, sa galit ko. Ikaw nang bahala sa Kanya. Pinagdarasal ko rin siya, Panginoon, na sana'y makita niya ang pagkakamali niya. Pero kung hindi man, tulungan mo akong makapagpatawad na. Alleluia! Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. Kung magpapatawad ka tulad ni Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sige, parusahan kung kailangan parusahan. Tikisin kung kailangan tikisin. Pero alisin mo ang galit sa puso mo. Magpatawad ka na. Lalo na kung matagal na. Papuri sa Ama, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to the Father that we may truly become His sons and daughters, who are called to mirror His mercy and compassion to everyone. With confidence, we pray, Lord of mercy, hear our prayer. Lord of mercy, hear our prayer. May Pope Francis, bishops, priests, deacons, and all church leaders mirror the unconditional love of Jesus, who seeks out the lost, the weak, and the stray
among God's flock, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. May our political and civil leaders work to fight against the culture of death and become instruments of healing and justice, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. May the sick, the handicapped, the depressed, the elderly, and those who are in great pain find healing and support through their families and leaders of their communities, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. May we receive the sacrament of reconciliation often and believe in the power of forgiveness so that we, in turn, may become more compassionate and forgiving, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. May our beloved dead experience God's loving forgiving and so to attain eternal life in heaven, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions, we pray. Lord of mercy, hear our prayer. Listen to the prayers of your children, Lord. Grant us the strength to forgive from our hearts so that we may be one with you who live and reign forever and ever. Amen. Offertory. Sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa kisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkaing nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay.
sagisag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay. Ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord, as we offer this bread and as we bring you this wine. Bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. As we celebrate your mysteries, O Lord, with the observance that is your due, we humbly ask you that what we offer to the honor of your majesty may profit us for salvation through Christ our Lord.
Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you so loved the world that in your mercy you sent us the Redeemer to live like us in all things but sin, so that you might love in us what you loved in your Son, by whose obedience we have been restored to those gifts of yours that by sinning we had lost in disobedience. And so, Lord, with all the angels and saints, we too give you thanks, as in exaltation we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is who comes in the name of the Lord. Hosanna in the Hosanna highest. in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At that time he was betrayed and entered willingly into his passion. He took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we silently pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face, and all who have died in your mercy. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, our most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say,
us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us, Lord, from every evil. Grant us peace in our days. In your mercy and your love, keep us from sin and protect us from all anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Inag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayo ngayon'y nagdiriwang. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay,
saan man nananahan pag-ibig ay naroon ang Diyos. Lahat tayo'y magmahalan upang tayo'y mapitagan, makalapit sa may kapal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kapa'y papaumitihan, makisama ng mahusay, patawarin ng kaaway. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may mamamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Halit ay dapat maparap sa gagawing pag-aalay sa hain ni Kristong banal. Ang Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananahan ang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo,
sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagdidiktas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that we may experience the effects of the salvation which is pledged to us by these mysteries through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong ninyo, kasama ng tulong ng mga kasama natin na mga nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account na galing pa sa iba't ibang mga lugar. Marami po salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo, nakatutulong po tayo sa iba, sa ibang mga parishes, nakapagpapagawa po tayo ng mga chapels, nakatutulong tayo sa simbahan, sa kabuuan, at nakapagpapagawa tayo kung ano dapat nating ipagawa. So may plano po tayo na improve ang ating patio. Yan po yung magiging itsura niya kasi po hindi talaga yan yung pinaka-flooring niya. Pansamantala lang. Pero hindi po sila masasayang dahil ilalagay po natin yung mga bricks na makukuha natin from there sa mga chapels na pinapagawa natin sa surrounding ng chapels na mga pinapagawa natin. So salamat po. Sana supportahan din niyo po kami dito. Huwag pong ma-pressure kung ano lang po yung gusto at kaya niyo ibigay. Nire-report lamang po natin kung saan mapupunta yung mga binibigay niya. Salamat po. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up
the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.